Nung araw ay hindi pa masyadong napakababa. Subalit sa ating panahon, napakababa na nag-decline na masyado nang bumaba ang moralidad sa ating mga sosyedad ng tao. Nung araw, ang tao pumapatay dahil galit. Ngayon po, pumapatay ang tao dahil katuwaan. And instinctively, we humans sometimes tend to kill another human because of hatred. And it is also in the Bible. Just like Cain murdering his own brother because of hatred. Ganun po ang nangyayari nung araw. Ang tao ay pumapatay ng kapwa dahil meron siyang galit. Masama po yung pagpatay. Na kaya ka pumapatay dahil nga sa galit, masama po yun. Palagay nyo, alin kaya ang mas masama? Yung pumapatay dahil nakatuwaan ng barkada, papatay sila. Yan po ang ating sosyedad ngayon. Nung araw ang tao nagnanakaw sa pag-aari ng iba. Ngayon, hindi lang nagnanakaw. Papatayin pa yung may-ari nung kanyang ninanakaw. Matindi na po ang kasamaan ngayon. Pati yung kasamaan ng grupo. Yung group crimes, mga sindikato na nanloloko sa kapwa, namumuwersa, yung mga faksyon, yung mga division sa isang lugar. At ang lahat ng pinaglalabanan po natin ng mga division, mga paksyon-paksyon, mga grupo-grupo, ang pinaglalabanan natin mga bagay na makalupa, mga bagay na matatapos. Nakakalungkot pong isipin na yung kapangyarihan natatapos yun eh. Kahit gaano ka po makapangyarihan, matatapos yan. Doon pinupuhunan ng iba ang kanilang buhay at magagawa. Nakalimutan natin na meron tayong lumalang sa atin na siyang dapat nating unang pag-ukulan ng ating buhay. Gaya ng sabi ng ating Panginoong Hesus, na iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. Yan po ang nakasulat sa isang talata. Pakibasa mo, kapatid na Daniel, yung Lucas 10:27. At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Nakita nyo, yung pangunahing utos ng Diyos ay pag-ibig. Una sa Diyos, ikalawa ay sa kapwa. Ngayon po, nawawala na yung pag-ibig sa Diyos, nawawala pa rin yung pag-ibig sa kapwa-tao. Hindi bali ng yung kapwa-tao niya ay mahirapan, basta't guminhawa lang siya. Hindi bali yung kapwa-tao niya ay mamatay, basta't mabuhay lang siya. Ganun po ang ating kalagayan ngayong mga tao. Kaya hindi po maiiwasang maghuhukom ang Diyos eh. Hindi po payag ang Diyos sa ganitong setup ng sangkatauhan na naghahari ang kalupitan, ang kasakiman sa pakinabang, kasakiman sa mga iba't ibang bagay na ipinagdurusan ng iba. Kaya ngayon maraming mahirap kaysa sa mga mayayaman. Bakit po?
Yung mga mayayaman, hindi naman lahat, pero karamihan sakim. Lahat ng pwedeng kuhanin sa mahirap kinukuha para lang sumagana siya sa kanyang sarili. Ganyan po ang kalagayan ng tao. At ito pong setup na ito, itong pangyayaring ito sa ating panahon, hinuhulaan po ito ng salita ng Diyos. Nung bata po kasi ako, hindi pa masyadong ganito eh. Kaya naniniwala po ako sa Biblia na totoo ang sinasabi ng Diyos eh. Sa 2 Timoteo 3:1. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang pasalamat, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Kita nyo mga kapatid, ganyan po ang karakter ng ating panahon. Sa mga huling araw, ang wika ng salita ng Diyos, darating ang panahong mapanganib. Ang nagbibigay ng panganib sa panahon, yung ugali ng tao. Hindi po hayop ang panganib. Ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Ayun. Tao rin mismo ang nagpapasama sa panahon ng kawakasan. Ang kasamaan nasa tao. Wala sa hayop, wala sa panahon, wala doon sa weather condition, hindi yun ang masama eh. Ang kasamaan nasa tao. Kaya tayo pati yung ating paligid ngayon nasisira dahil sa kasamaan ng tao. Kaya ngayon meron tayong tinatawag na global warming dahil sa kasakiman ng tao, dahil sa kayabangan ng tao, dahil sa pagnanasa ng taong nandoon siya sa pangunahing lugar. Marami pong dahilan. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, darating ang panahong mapanganib sapagkat, yun ang dahilan, sapagkat ang tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, walang pasalamat, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, maraming nawala sa tao.